And then, pangalawa is prayer, panalangin. Marami po tayong natutunan sa dalawang bagay na po yan. Saan doon pa lang sa dalawa ay medyo kompleto na ang buhay ng isang Kristiyano. Pero hindi doon natatapos, kaya yung cycle, no? Para makumplito po natin ay dadaanan po natin ang lahat ng mga kasangkapan ng biyaya. We are most blessed because ating Diyos ay hindi po tayo iniwan sa ere. Binigyan po tayo ng pamamaraan. Sa inyo na yun, nasa atin na yun. Ito po ay ating i-utilize, gagamitin po natin. At hindi po pwede yung sinasabi ng iba na hindi na kailangan. Ang mga bagay na ito, sapat na yung malaman ko na ako ay ligtas, ay hindi po pwede po yun. As a Christians, as a young Christians, as to be a Christians, kailangan po natin matutunan po. Dahil ang purpose, ang goal ng ating pag-aaralan ay makumplito po natin cycle na ating pinag-aaralan. Kaya sa ating pangatlong pag-aaral, which is still in the private means of grace, let's speak about the sacraments. Sakramento. Marami po tayong bagong bisita na nag-enjoy sa mga salita ng Diyos. Timingly na matutunan po natin po ito. Yung sakramento, sakramentum sa sa Latin word. Right? At ang sakramento ay nakapaloob po doon yung dalawang bagay. Dalawang sakramento, which is the baptism and the Lord's Supper. Right? Siguro, narinig na nyo na po ito. Pero, pag-aaralan po natin muna. As we introduce our topic, which is the sacraments, ay saan galing po ito? No? Right? Bakit natin pinag-aaralan po? At bakit mahalaga sa buhay ng Kristiyano ang mga bagay po ito? Kaya sabi ko, kapag after ng kaligtasan po natin, wala na ba tayo gagawin? Pababayaan ka na lang ba ng Diyos? After you saved, ay pababayaan na lang ba ikaw ay mamuhay sa iyong sarili, sa iyong flesh? Hindi. No? Hindi tayo po ay nag-provide ang Diyos ng kasangkapan ng biyaya upang tayo po ay magpatuloy sa ating paglago. That's why you have to joy. Dahil imagine, hindi naman lang tayo tinawag bilang magiging Kristiyano. Right? Ang intention ng Diyos ay magiging matatag, magiging malago, Kristiyano. Hindi lang yung nandiyan ka na, of course, ligtas ka, no? Paano mo madiduligan ang kaligtasan yun kung ang alam lang po natin simple salvation, right? Kung wala po yun, ay malamang tos ang pro ang Kristiyano, di ba? Bagsak dito, bagsak doon. It happens in our time dahil sa mga modernong Kristiyano. Dahil, of course, ayaw nilang pag-aralan yung mga bagay na ito. Ayaw nilang matuto sa mga bagay na ito. Sapat na sa kanila yung kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu. Kung ano yung leading ng banal na Espiritu. Dahil, paano kayo ililid ng banal na Espiritu kung hindi mo nadaanan ang salita ng Diyos? Okay, so patuloy po natin pag-aaralan. Marami po tayong pag-aaralan about the means of grace.
Hindi lamang po tayo nakatutok dito sa private or itong pinag-aaralan po natin ngayon. There are corporate means of grace, there are public means of grace. Pinag-aaralan natin yung private muna, yung para para sa atin. Kukumplituhin po natin po yan. And after that, siguro naman, ay, as I said, ito ay biyaya ng Diyos para sa mga. Right? Yan po yung manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at aming inaalay po sa inyo sa umaga po ito ang aming gawain, ang Sunday School. Salamat po Diyos sa mga kapatiran na muli ay nagdang makinig ng paturuan. Dalangin ko po Diyos na buksan ang aming mga puso, ang aming kaisipan, at hayaan niyo po na ma-enjoy po ng bawat isa ang katotohanan po ito kung saan ito po ang magbibigay lakas at paglago sa aming pananampalataya. Salamat po Diyos sa inyong pagpapala sa araw ito sa isang napakagandang araw na kaloob po sa amin. Ay tagayin po ninyo ang aming pusong pasasalamat at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. At naman po Diyos, meron po kaming nasagasaan sa iyong banal na salita, sa iyong mga banal na kasulatan. Ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran at na-enjoy po namin ng Diyos ang patawad na ibinigay mo po sa oras ng ito. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo rin po kapatid po namin na wala po dito sa anumang kadahilanan, natapos po sila. At pagpalain mo rin po Diyos. Sa pangalan ng Jesus, ang dalahin. Amen. Okay, sabi ko nga, dalawa ang ating pag-aaralan at nakapalod po dito sa sakramento. Siguro, pag may time po tayo, with this introduction, ang ating pag-aaralan mo sa sakramento. Pero walahin po natin yung baptism. After na ating introduction. Gusto ko lang paliwanag po sa inyo kung ano itong sakramento, kung saan ito konektado. Of course, sa salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, wala yung sakramento. Right? Kaya pinag-aralan po natin pangunahin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya tandaan po natin, balikan muna natin, yung preaching of the word ay ito yung pinaka-importante means, important means of grace o kasangkapan ng biyaya. Kaya natin ikinukonekta because sabi ko nga, kapag wala po ito, ay wala pong sakramento na tinatawag. So, balikan po natin, when we speak of God's Word or the Word of God as a means of grace, ay hindi po ito yung patungkol sa mga bagay na nalalaman po natin, kundi mismo sa salita po ng Diyos. Okay? Kasi dito galing ang pinag-aaralan po natin. Kaya sabi ko, kung wala po yung Word of God, ay wala po yung means of, wala po yung sacrament. Okay? It is the most, okay, the word of God's grace, it is the most important means of grace. Right? Kaya ang simbahan, kapag wala ang salita ng Diyos, ay hindi na yan simbahan. Yan na yung social club na yan or any groups. Diba? Kaya nga lahat ng mga religion, lahat ng mga gustong gayahin simbahan, gumagamit po sila ng salita ng Diyos. Dahil ito yung pangunahin para ang mga tao ay pumasok sa loob ng simbahan. So,
ito yung pinakamahalaga. Right? Kung wala po ito, ay magpupwentuhan na lang ang mga nandiyan. At magbubulahan na lang. Di ba? Kaya nandito, because you have to hear the word of God. Gusto niyong matutunan, gusto niyong lumaki ang iyong pananampalataya because of the word of God. No? In connection to the sacrament, ay napakahalaga po ito. No? Kaya sabi ko nga, sa pag-aaral po natin, bago po natin puntahan, mahalagang palaman o laman ng sakramento, ay tignan po natin muna kung ano ang ibig sabihin ng sacrament. Sabi ko nga, it is sacramento. Tama ba yung Latin word? Sa mga hindi po sanay. No? Sa Latin word ay dito kayo makakarinig ng mga Latin word. No? Ano naman po natin, hindi natin pinag-aralan po yan sa school. Sa simbahan, minsan sa simbahan po natin napapakyan. Right? So, again, in the relations between the Word and the Sacrament, the Word of God can exist and is also complete as a means of grace without the sacraments. Wala yung sacraments, still, the Word of God ay siya rin pa rin ang pangunay. No? Kaya yung sacrament, ito yung special aid for man. Bakit? Malaking tulong pala ang sakramento sa isang Kristiyano. Why? Because ito po yung nagpapalalim sa atin. No? Right. So, ibig lang sabihin, merong bagay na dapat po natin tignan. Okay? Some of them, Word of God is the most important, but the sacraments are not. Yung mga iba, sa point. Kasi, yung iba kasi, pagkatapos ng kanilang kaligtasan, ay hindi na nila tinitignan kung ano pa yung mga biyaya na ibinigay ng Diyos para lumago siya. Nakatutok lang sa salita ng Diyos. This is true. Kaya lang, lumabas yung mga bagay na ito dahil sa mga tao ng Diyos, sa mga magagaling na tao ng Diyos, ay napagtagni-tagni po at na-simplify. Right? At maraming mga bagay na matutunan ng Kristiyano. Paano mo maintindihan kung ikaw ay isang nag-iisa ka lang ang salita ng Diyos? Diba? Paano mo mahuhugot yung mga bagay na ito? Paano mo mag-aaralan? Kung ikaw ay nag-iisa lang at sa yung devotion, lalabas ba mga ito? Hindi natin kakayanin. Kaya nga maraming nilabas ng Diyos, kanyang mga matatalinong mga tao para tayo ay makinapang. Right? Malay natin sa mga bagay na ito. Diba? Hindi naman natin alam. It's only now. Dahil sa mga masisipag at magagaling na mga tao ng Diyos at gusto na lang i-impart sa atin. And then, ayaw naman natin, ayaw ninyo, ayaw nila na saliksikin ang mga bagay na ito. Yan yung problema. Right? Yan yung problema ngayon sa ating isang Christian naman. Kaya maraming mga sinasabing mga Kristiyano na hindi lumalago ang kanilang pananampalataya dahil ayaw nila magsipag. Right? Sa mga bagay na mahalaga para sa isang Kristiyano. Right, so tingnan po natin yung original ibig sabihin ng sacraments. Wala naman tayong matatagpuan sa Biblia salitang sakramento. Ay, wala po tayong makikita po ito. We cannot find
in the Bible. Alright? Tingnan po natin. Which is originally denoted a sum of money deposited by two parties in lawsuit. No? I-explain po natin yung sakramento. Kung ano ang ibig sabihin. Alright? So, halimbawa, yung pera ay dalawa, no? Ay nag-deposito sa isang bangko o whatever, no? Siguro ay gusto ng hatiin, no? Gagawa sila ngayon ng tinatawag na dokumento o sakramento, right? Para papaano hatiin o mapapasa kanila yung bagay na ito. Pwede naman, sige, mag-hatiin na lang tayo. No? Ito sa'yo, ito sa akin. Pero hindi. Didesisyonan pa yan. Kasi, halimbawa, mahalagang bagay ito yan. Right? Kaya, ang ibig lang sabihin, ito po ay isang paraan na ginagamit ng mga military na kung saan ay meron silang solemnly pledge, no? Na susundin. Okay? So, ibig lang sabihin, the sacraments were regarded as both pledges of obedience and mystery. Right? So, sacrament, it is a holy ordinance. Ano ba Tagalog ng sakramento? Sakramento na. Diba? It is a holy ordinance instituted by Christ. Banal. Ito ay institute ng ating Panginoon. Okay? In which the grace of God, Christ, is represented. So, ibig sabihin, mayroong kasamang, halimbawa, yung pera kanina na diniposito ng dalawa. No? Gusto nilang hatiin, may mga silyo na dapat ibinibigay. Ito, kasi kailangan nyo. Dahil, okay lang sana kung masulog na yung record, wala nang habulan. O paano kung nasa kanya yung record. No? At walang kaukulang dokumento na ito ay pinaghatian niya, pwede kanyang habulin. Right? Kung nasa kanya yung, let's say, passbook o bank book, pwede kang habulin. Although, pinaghatian niya na po yun. Okay? So, ibig lang sabihin, ang sakramento po ay isang kasulatan na ito po ay sinisilyuhan sa atin. Ito ay sinilihan ito para sa atin. At ito po ay ina-apply sa mga mananampalataya. At dito, inilalagak po natin at ini-express po natin ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya there is a sacrament. No? Kaya nga, yung dalawa na yun, every time ay ginagamit po natin, ginagawa po natin. Right? Kaya nga, isa itong panuntunan o marka ng isang simbahan kung ito ay totoo. Right? Kapag ito ay wala sa loob ng simbahan, ibig sabihin ay hati. Kasi ang marka ng tunay na simbahan, una, ay yung proclamation of the word. Right? Pangalawa, it is speak about the administration of the sacraments. Pangatlo, yung discipline. yung pag-impute ng discipline. Yung tatlo na marka ng isang tunay na simbahan. Right? Pag pumasok ka ng simbahan, tignan mo ang salita ng Diyos ay pinag about the gospel.
No? Alawa, yung sacraments. Yung iba ay ginagawa nila yung Lord's Supper at baptism. At pangatlo, ni-exercise ba nila yung discipline of the church. Kaya pag-aaralan po natin lahat po, matututo po tayo. Matututo ang mga Kristiyano po dito. Tatanggal push. Right? Kaya sabi ko nga, dito natin ipinapakita ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya merong sakramento at ito po ay ina-apply sa mga mananampalataya in return. Ano natin ang sakramento kung hindi naman natin sinasunod? Kaya ginagawa natin po ito. Baptism is ito ay magpapatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Until the end of the ages. Kita po natin doon sa commission. Right? Hindi lamang natatapos dito sa panahon natin kasi hanggang sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon kaya meron pa rin baptism. Right? Kaya laki ang matutunan po natin po dito pagdating po natin na part ng baptism. Okay, so tingnan po natin yung parts of the sacraments. There are component parts of the sacraments. Tatlo po ito na dapat natin ma-distinguish in the sacrament. Ano mga ito? Una, this the outward and visible sign. Okay? Right. It is the outward and visible sign. Each one of the sacrament contains an external element, namely the water in baptism and the bread in wine, the Lord's Supper. Okay? Siguro sa mga bisita po natin, maybe ito lang yung first time na marinig po ninyo. Pero kung kayo naging Kristiyano na at na-exercise na po ito, ay common na lang sa inyo. Pero kung hindi pa, at nasanay po tayo dati sa ating gawi na pinapractice po natin, no? After your birth, ay pwede ka na i-baptize through sprinkling at magiging Christian ka na. That's not true. Right? Ang baptism ay ginagamit po yun sa mga believer na. Hindi ginagamit para ikaw ay magiging Kristiyano. Magpatuloy po tayo para maintindihan po natin. Pero still, we are explaining about the sacraments. Pangtiyaw lang po yun. Okay? So, sabi ko nga, ito yung mga material o mga elements na dapat ginagawa appropriate, tama. Right? Na dapat tama po ito. Okay? So, ibig sabihin, there is an outward and visible sign. Ayun nga, binanggit na po natin. Okay? Ito po yung mahalaga. Pangalawa, there is an inward elements or inward spiritual grace signified. Ano ba ang sinyalis? Ano ba ang sign ng mga bagay kong ito? Okay? Ito po ay kinoconstitute bilang pando ng sakramentong kong ito. Diba, bakit mahalaga pa ito? Kasi it signifies a spiritual matter. Kasi sa
sa ibang reliyon ay napakahalaga sa kanila ito. Dahil ito yung entrance. Right? Entrance po ito para maging kasapi kanila. Which is, sa atin naman, which is a part, part ng pagiging membro mo sa simbahan is to baptize. Right? Kaya every time na lilipat ng simbahan, nagpapabaptize. Totoo ba yun? Every time. Ibig sabihin, yung baptism na natanggap mo ay di-disqualify na lang yan. That's not true. Depende na lang kung mali yung baptism na tinanggap mo. So, nire-rebaptize. Diba? Pero kung nabaptize ka na ng totoo, tapos lilipat ka na sipa, mapapabaptize ka. Ay, pwede. Look, Judas. Isa siyang disciple during that time. Nag-baptize din siya sama ng mga disciple. Apostate po siya. Nagsisiba yung mga binaptize niya, nagpare-baptize like it. Right, so, tingnan po natin. The inward spiritual grace signified. Okay? Ito po yung sign, a natural sign, something constituted an eternal matter of the sacrament. Ito po ay indikasyon at sinasabi ng Scripture as the covenant of grace. Kasi sa Lumang Tipan, okay, ay pinapractice din nila in the form of circumcision na lang. Sa atin, in the form of baptism in the New Testament. Okay? Dahil kasi doon sa kanila, right, sa Old Testament, it signifies. Dito sa panahon po natin, New Testament, it's yung baptism, it signifies the forgiveness of sins, faith, and repentance. Di ba? Kaya, tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito. Yung kahalagaan po ng sacrament. Alam nyo, ito po ay mahalaga po sa isang reliyon, napakalaking reliyon na pinanggalingan po natin. Right? Bilis pinanggalingan din po natin. Ito po ay mahalaga po sa kanila. Ang importante sa kanila. Itong sakramento. Di ba? It is the Roman Catholic hold the baptism is absolutely necessary unto salvation. Kaya pag wala yung baptism sa kanila, ay wala yung kaligtasan. Kaya may inuumpisahan pa lang sa baptism of infant baptism. Yan po tayo ng challenge. Kasi through that, yung batang yan, once na nabaptize, ay Kristiyano na siya. Biglang sabihin, ligtas na rin po siya. Kaya napakahalaga sa kanila ang sakramento in terms of salvation. Diba? Alam natin po yan. Galing po tayo din yan. Right? Ito po ay napakahalaga po sa kanila. Sa mga pagsisisi. Right? Kaya sa mortal sin sa kanila pag hindi ka nagpabaptize. Di ba? Kung kayo po ay nakarinig na ng bagay, kasi pag ikaw ay kukunin ninong membro ng reliyon na to, at nakita nila, nalaman nila na ikaw ay Kristiyano o naging hindi nila pinapayagan.
Ayaw nila. Kailangan kapwa Katoliko yung kukunin na mga Nino. No? Ayaw nila. But it happens. Kaya napakahalaga po sa kanila ang sakramento po ito. Right? Sa atin, of course, sa atin ay hindi po mahalaga po ang sakramento in terms of salvation. Right? Hindi po yan ang pintuan ng kaligtasan, yung sakramento, which is baptism. No? Sa atin, hindi. Right? Sa ating mga Kristiyano ay hindi po natin tinatanggap po yan. Diba? Hindi po natin pinapayagan. Ang sa atin, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa baptism, kundi nakukuha sa proclamation of the gospel through faith and repentance. Diba? Pero sa kanila, sakramento, pangalaga sa atin pa kaya? Sa ating pang mga Kristiyano ay binabaliwala po natin mga bagay pong ito. Kaya kapag merong ibinabaptize, no? Dapat matuwa ka. Matuwa tayo. Why? Kasi yung time na yon, muli po na nare-remind po tayo kung paano tayo nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Natutuwa ang simbahan kapag may mga Kristiyano o may mga bagong dating na binabaptize. Kasi pinapaalala po sa atin hindi lamang po doon sa binabaptize, kundi sa lahat ng present during the time, sa loob ng simbahan. Diba? Kaya napakahalaga po sa kanila ang sakramento at sa atin dito. Okay? Kaso, sometimes, sa Lord Supper naman, umilinis naman. Kasi dalawa ang sa Lord ng sakramento. Sakramento. Umilinis naman. Samantala, yun na yung pagkakataon para i-commemorate yung bagay. Diba? At yan po ay nilalaktaman. Okay? Sa atin, maybe sa inyo, ay hindi yan mahalaga sa akin. Basta ako, nagsisimba, babasa ang salita ng Diyos. Ito'y binigay ng Diyos. Praise, to express our faith, to show our obedience. No? Kaya ang ginagawa natin. Okay? Sa panahon po natin ay binabaliwala na po ito. Right? Pero sa mga matitulong Kristiyano, napakahalaga po ito. Right, so tandaan po natin mga kapatid, no? Umpisahan po natin sa baptism. Right? Ihanda nyo na po ang yung mga tanong kasi maraming mga tanong na lalabas po dito. Ako yung pag-aaralan. Take it down. Good question. At marami pong sasagot po dyan. Right? Okay, so tingnan po natin. Ano ba ang baptism? Right? Ano ba ang baptism sa inyong simpleng
pangunawa. Baptism is just only immersion. It is true. Ito yung mode. Mode po yun. Yung immersion. Pero ang ibig sabihin ko ng baptism, it is the sacrament of initiation. Sacrament of initiation. Ano yung sacrament of initiation? Yun ang baptism. Initiation. Ito yung initiation. Sacrament of initiation. Alright? Ito po yung position po natin. Alright? Bilang baptist. Okay? Ang position po natin, it is the baptism of believers. Okay? It is the baptism of believers in the name of Triune God. Ay, initiation po ito para sa mga mananampalataya sa pangalan Triune God. Okay? Ayun yung mas malalim na ibig sabihin ng baptism. Okay? Para maintindihan po natin. Pinaka-popular text na ginamit ay yung nasa Matthew chapter 28. Go. Yung commission. Pakibasa. Matthew chapter 28 verse 16. Hanggang na 18 to 20. Okay. This is a Christian baptism. Pakibasa. Brother Joshua Ramondo. Matthew 28, verses 18 to 20. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Okay, ito yung popular na talata na ibinigay ng Panginoon sa kanyang simbahan. Ito yung first one. Ito. At tandaan po natin, ang mission po ng simbahan is to respond. To respond to calling. Make disciples and baptize them. Ibig sabihin, walang katapusan ang baptism. After ng calling, pagkatapos maging Kristiyano, tingnan, hindi yan yung paraan o pamamaraan para maligtas ang tao. Right? Muna, make disciple. Ibig sabihin, ano bang disciple? Make them a Christians. Gawin mo silang mga Kristiyano. Right? So, wala yung baptism po doon. Baptism, it is ito yung sakramento kung saan ang Kristiyano na ay dapat sumunod. It is the first act of obedience. Sa mababaw na pagkakaintindi po natin, ito yung unang akto ng pagsunod sa Diyos. Kaya kanina ay binanggit po natin. It is the expression of our faith and obedience to God. Okay? So, ibig lang sabihin, hanggang sa katapusan, yung pagdating, pangalawang pagdating ng ating Panginoon. So, ibig lang sabihin, ay ginagawa pa rin yung baptism. Hindi ito pinipigilan o hindi ito pinipigil.
Make them a disciple. At kasama po yan ang baptism. Okay? Ibig lang sabihin, it will perpetuate until the end of the age. Walang panahon na di kailangan. Ibig lang sabihin, kailangan po ito ng iglesia. Right? So, maraming mga tanong about baptism. Pero tingnan muna na po. Christian baptism, it is the institution of Christian. Ibig sabihin, in-institute po ito ng ating Panginoon after the resurrection. Pagkatapos ng kanyang atoning work. Right? At ginawa niya po ito in the fullness of His mediatorial authority at sumako sa ating kapanahunan at sa santang panahon. Right? So, bigang sabihin, sa lahat ng mga Kristiyano, all those who are disciples, okay, were made or were to baptize as a sign. Ito ay sinyalis na meron ka at pumapasok ka sa isang bagong relasyon. Right? Okay? Pumapasok po tayo sa isang bagong relasyon. Okay, so tuloy po tayo. Ang mission po ng simbahan, necessary evangelism, including baptism of the believers. Right? Ito po yung mission. Okay? Marami po tayong katanungan po dito. Marami tayong mga katanungan. So it means baptism or the mood or anong paraan ng bautismo. Right? Siyempre, maraming paraan. There is yung sprinkling, no? Diba sa Latin word ng sprinkling? Then this soul, anointing is grave, pouring is sa Latin word. Pero mamaya matatahanan ko natin. Okay? So, again, balik po tayo. Ano yung mga mood na dapat pamamaraan nila ng baptism? Binanggit ko nga po, merong sprinkling, merong immersion, merong pouring, merong anointing. Walang binanggit po sa New Testament sa mga salita. Binanggit po doon is immersion. Pero patutunayan po natin po yan. Ano ang mode ng baptism? Okay? Pero sa atin, mga baptist. Okay? Immersion as the mood. Okay? It is our baptist distinctive.
At ito po ay sinusundan din po ng lahat ng mga simbahan. Okay? Yung immersion, ang gumagawa lang kasi ng ibang mode ng baptism ay yung mga hindi kasama. Ibig sabihin, mga ibang religion na nagpapractice ko ng about ibang mode ay hindi po yun biblically. No? Pero sa atin, sa grupo natin, ay ang pinaka sinusundan po natin is immersion. At ito po ay sinusundan ng lahat ng mga simbahan. Okay? At niniwala po tayo the immersion of the believers. Right? Of course, hindi natin question ang kaligtasan o yung sinceridad ng mga mananampalataya o anumang mood ang kanilang ginagawa. Kaya lang, ang point natin po dito sa katotohanan, yung totoo. Because kapag hindi po natin gagawin po ito, what will happen in our generation. Kaya napakahalaga na patayuan po natin ang mga katotohanan. Kung hindi, sa sunod na generasyon, wala na. Hindi na nila sasagot dito. Kaya maraming tumatayo sa mga katotohanan po ito. Kaya sa baptism na lang, nagkaroon ng patayan during that time. Kung pinaglalaban po nila yun. Unang panahon. Okay? Kaya mapalad po tayo because dumating na po tayo sa ganitong pagkakataon at wala nang kumukontra sa atin. Diba? Kung meron pang suppression, malamang hindi na ipapaktis. Susundin po natin kung ano yung natin nagabis na. Diba? It is sprinkling. Tama na po yun. Okay? It is biblically. Right? At sometimes, ito pa yung nagiging problema ng mga ibang simbahan. At nagkakaroon ng discouragement because of this matter, no? Sa mood na pinag-uusapan. Kaya, sana, hindi ito yung primary reason kung bakit nagkakaroon pa ng discouragement ng bawat isa. Dahil sa atin, mas mahalaga dito ang pagkakilala kung sino ang Diyos. No? Ang importante po dito, na dapat po natin makita yung pagkakilala mo sa Diyos, ang kanyang pagliligtas. Kaya lang, ini-insist po natin yung katotohanan. Right? Pinagpipilitan po natin yung katotohanan. Yan po yung ginawa ng ating mga ninunong mga Kristiyano. Yan din po yung ating tinuturo ngayon. Okay, so patuloy po tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng baptism? Sa terminology na ginamit po dito, Greek word is baptizo. Right? Baptizo. First time nyo na marinig po ito. Latin word, baptizo. Lahat ng mga magagaling, mga scholar, Kristiyano, talagang nag-search po sila at pinakita po nila na ito yung katotohanan, ito yung fundamental, no? Yung immersion, yung paglubog, no? Paglubog, yan ay i-explain natin sa susunod. Right? At dito sa ating kapanahunan, in the New Testament, ay ginamit po ito. At sa ating panahunan, we use this consistently and exclusively as a sacramental act. Yung baptism as a sacramental act.
At ito, laging pinag-judge po natin. Susundan po natin. Kasi maraming mga argumento po dito. Ay, hindi naman mahalaga. Basta nagpabaptize ka, okay na po yun. Pero hindi mo pwedeng isasangka dito. Yung kanilang argumento. Diba? Para sa atin, of course, naninindigan po tayo sa katotohanan. At pwede po natin ipaglaban po ito. Sapagkat ito ay tinayuan ng ating mga mismo. Pero sometimes ito ay ginagamit ito nila as an alternative. Ayun, baptizo, sprinkling, keo, pouring, kreo, or anointing. Yan po yung ginagamit ng mga ibang simbahan. Pero dito sa ating pinag-aaralan, it means baptism with this baptizo ay hindi po binanggit po dito. Ha? Ibig lang sabihin, yung baptizo, it is a term of mode. Okay? Immersion. Yung baptizo. The term of mode. And not just a resort. Okay? Natatandaan ko ninyo yung eunuch after na makilala po ni Christ, after pinakilala ni Philip si Kristo, humingi siya kaagad ng baptism. So, ano sabi niya? Anong pumipigil sa akin para ako ay mabaptize? Right? Naghanap sila ng tubig. Yun ito, pwede namang kung sprinkling, bakit pa sila maghanap ng malalim na tubig? Sa ganung pagkakataon, pwede nang gumamit ng, let's say, may dala siyang bottled water, sprinkling. Di ba? Pero bakit naghanap pa sila ng malalim na tubig, di ba? Pwede nang bisikan na lang. Kung yung mode na marami na pinapractice ng mga ibang simbahan, with sprinkling, ay napakadali. Pero hindi. Naghanap pa sila ng tubig na para mabaptize yung eunuch mo niya. So, sabihin, it is an immersion. It is a mode of immersion. Yung ilulubog. Kasi it signifies, no? May mga significant kasi po. Hindi sprinkling ibig sabihin sa kanila, no? Sa kanila baliwala lang po ito, pero sa atin bilang mga nananangan pagtuhanan wala pa mahalaga po ito, kaya ito ay ating pinaglalaman at pinagpipilitan po natin. Okay? Ayaw mo sa kanila, right? Kaya kung tayo po ay tunay na mananampalataya, tunay na simbahan, ay nararapat lamang na ipaglaban po natin po ito. It is wrong to be neutral. Right? Why? Because it is essential. Napakahalaga po ito as a sacramental act of baptism. Yung immersion. Diba? Yung total, katotohanan na ang pinaglalaban po natin. Bakit natin hindi lubos-lubusin? Paglalaban po natin po. Okay? Kung hindi, alam mo, yung susunod sa atin, hindi na rin pangangatawan ng tubig. Okay na sa atin yung ibang mode ng baptism. Well, malayo yung
pupuntahan natin. Wala tayong swimming pool dyan sa tabi. Kaya nga yung mga ibang simbahan na nananangan sa mood na ito, nagpapagawa sila ng sariling bathtub, sariling swimming pool. Para pag may baptism, ilulublob na lang doon. Ha? Eh, hindi, sa atin, sa kinagisnan natin, isang timba lang. No? Dadaanan lahat yun. Kapag di pa naubos, bubulis. Ganun nila sinasalaw lang, mga ordinance, sacramento. Pinag-aaralan natin, alam natin, pag-aalaman po natin. We know how to defend our faith, our okay. Kaya anong ibig sabihin po nito? Kasi maraming nagsasabi na hindi mahalaga ang paraan. Right? Maraming nagsasabi na hindi na mahalaga ang paraan basta may masigasig siyang kung ano ang kinakatawan ng bautismo. Right? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na doktrina po ito. Bakit? Yung baptism, because baptism ay naglalarawan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tapos, Hesus Kristo na, binabago. I-refute nila. Samantalang yung pakahalan. Okay. So, means baptism is the sacrament of initiation. Okay. It is the sacrament of initiation into the visible church or body of people who publicly claim faith in Christ. It means baptism also signifies regeneration and remission of sin. Eh, puputulin po natin po dito. Marami pa tayong mapag-aaralan. Hindi natin makukuha sa isang session po lang. Marami pa tayong bubuksan. Mga baptism na nangyari during New Testament. Kasi ito yung mga nagpupuntrahan sa mga ibang Kristiyano. Ipipilit nila habang the baptism of John, baptism of Paul. Many more. Kaya ito yung nagbibigay ng kaguluhan sa kanilang isipan. At ngayon, kung nakita mo na kung ibig sabihin ng baptism, ay hindi ka na maguguluhan. Kaya lang, ipapasok natin mga kasi ito yung nagpapagulo sa mga ibang Kristiyano. So, kami masalamat. Salamat po Diyos na sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, saan kami po ay nag-aaral ng salita, sa Isadulong Sacramento, saan ito po ang worship po nito, at pleasure sa amin bilang mga mananampalataya. Nawa po Diyos ay makinabang po kami ng malaki sa katuwang namin. At ayanin po Diyos through teaching ay matutunan po namin ang mga bagay na dapat matutunan ng isang Kristiyano because ito po ay means of your grace. Kaya narapat lamang po Diyos na ito po ay aming matutunan. Sapagkat napakahalaga po ito sa buhay po ng isang Kristiyano. Maraming salamat. Pagdaran sa mga Kristo Jesus. Amen.